Pinagsabihan po ni Teddy Boy Finger Locsin ang presidential spokesperson na si Harry Roque na bitiwan na at wag nang pakialaman yung pong issue sa West Philippine Sea. Ito po ay pagkatapos sumablay pagkatapos pong magkalat ng katangahan at kabobohan, yan po ang kanyang napala. Lintik na puro kahihiyan po, Ito ba lalaban ng debate, maghahamon kay Justice Carpio? Yan po mga kaibigan Bueno, mga kaibigan, ang sabi ni Teddy Boy Finger Locsin, meron lamang isang boses, kung ang pag-uusapan, ano ba atin? Ang boses daw na yun ay siya. Period. Yan. Ito ay patungkol o reaksyon ito doon sa sinabi ni Harry Roque na ang Julian Felipe Reef ay hindi bahagi ng exclusive economic zone ng ating bansa. Nakita na ninyo, mga kaibigan. Tapos maghahamong ka kay Carpio, kabisado nung tao yan. Hindi pa sumasagot si Carpio. Kayo na ang ika nga po ay nagbubulgar sa sarili ninyo kung gaano kayo kagago at katanga. Diba? Kaya ang sabi ni Locsin, kahit ang military ay walang dito say, I speak for the President on this subject. Ayan. Siya raw ay nagsasalita para sa Pangulo niya, si Digong nyo. Tungkol sa issue na yan, mga kaibigan. Ngayon, ito nga yung matagal na nating pinupuna sa administrasyong ito kung bakit napakaraming nagsasalita sa iba't ibang issue. Katulad si Roque, lahat na lang ng issue, nakikialam siya. Di ba? Kapag tinanong siya, meron siyang rito meron siyang malabong paliwanag dito tinan ninyo. Dito kasi sa gobyernong ito, mga kaibigan, kanya-kanya, bahala kayo sa buhay nyo. Di ba Kaya wala pa ako nakitang pinakamagulong administrasyon, kung hindi po itong gobyernong ito. Ngayon, ang sabi niya rito sa bandang huli, mga kaibigan, ano niya magagawa ko? Kung ako ay nandoon sa akto na ako tinatanong, ano sasabihin ko? Ano isasagot ko? Bay, kundi ka gago talaga nagtanong ka pa. Sabi ko nga sa inyo napakadali niyang trabaho nyo Ang trabaho nyo, hindi naman magpaliwanag Ang trabaho nyo magsip-sip, Napakadaling gawin yan, yung pumuri ng pumuri, mga kaibigan, lalo bayad ka. Kung gagawin din namin yan, di mayaman na rin kami, di ba? Kita mo si Roque, si Mantika Roque, siguro gawa na yung resort sa Bataan, di ba? Ilang bilyong piso yun, na kwarta ng inchik, Bakit hindi ikaw ang magiging spokesman ng China, di ba? Dito sa Pilipinas, mga kaibigan. Kaya ang sabi nito si Teddy Boy Finger, there is only one voice. Ako lang yun, sabi niya. At sa kanyang tweet, sinabihan niya itong yung tweet sa Twitter ito yun sa social media. Mga kaibigan, ang sabi niya dito kay Roque ay bitiwan mo na yang usapin na yan at hayaan mo lahat ng yan
ipaubaya mo yan sa Department of Foreign Affairs na nasa ilalim ko. Ang pagkakasulat pa nung ko sa English, me, di ba? ME, capitalize. Parang, hindi mo akalaing ako ito eh. Parang Middle East pa eh, di ba? The only expert, sila raw ang expert dyan sa subject na yan, sa usaping yan. Ito pong tweet ni, hindi tweet, ni Locsin, mga kaibigan, bilang sagot, nung tanungin itong si Roque, sa press briefing. Virtual yata itong press briefing nila. Hindi naman ito harapan virtual. Yung sa mga, tawag mo ron? Online. Oho, mga kaibigan. Kung nung tanungin siya, doon sa patuloy na militarization ng China, dyan sa West Philippine Sea, ang sabi nitong si Locsin, I've known China since 1967. Yun daw Philippine Ambassador sa China, si Chito Santarumana, along with me. Ayan, kasama niya raw yan. Even the military has nothing to do with foreign affairs. Wala raw pakialam yan, yung military sa foreign affairs. Sabi ni Locsin, mayabang ito di ba? Pareho naman yan Si Locsin tsaka yan si Roque. Kaya lang si Roque, kadalasan po, nagmamarunong, ayun, nabuko hindi marunong. Akalain mo, sinabi niya, na itong Julian Felipe Reef, yung isang isla dyan sa West Philippine Sea, mga kaibigan, hindi raw yan kasama doon sa Exclusive Economic Zone, yung EEZ, mga kaibigan. Bagay na hindi totoo, sapagkat ang totoo atin yun. Sapagkat yung description nito, mga kaibigan, yung kinaroroonan nito pong islang ito, ay ang layo po sa lupa ay 175 nautical miles. Malapit po ito sa Batarasa, Palawan. Yan po ang layo nitong Julian Felipe Reef, 175 nautical miles west of Batarasa, Palawan. Kaya atin yan kasi po ang idiniklara sa ruling, sa desisyon ng United Nations Convention on the Law of the Sea. Itong UNCLOS, yung sa The Hague na decision, mga kaibigan, nasa ang atin, ang ECC natin, mga kaibigan, ay 200 nautical mile. Sa madalit sabi, itong 175 pasok sa 200. Napakalapit, mga kaibigan. Kahit na 200 pa yan, atin pa rin yan. Yun ang ibig sabihin. At hindi ito ang unang pagkakataon na na pagsabihan itong si Roque ni Teddy Boy Finger dahil sa kanyang mga pahayag tungkol sa mga polisiya ng foreign policy, mga kaibigan. Yung panlabas natin, ugnayang panlabas. Noong Pebrero, matatandaan po ninyo, sinabihan din ni Locsin, si Roque, na
wag makialam sa mga issue ng foreign affairs. Mga kaibigan, pero sabi naman ni Roque, hindi naman ako nakikialam eh. Yan. At dinagdag niya na mahirap anya na ako'y walang isasagot kung ako ay nagsasalita para sa presidente o kay Presidente Digong nyo, na tinawag niyang chief architect ng ating foreign policy. Mga kaibigan, kung ito ang architect ng ating foreign policy, itong buong Pilipinas sakop na talaga ng China. Walang preno kung bumatikos. Malalim at makatwirang komentaryo. Mag-ingat ang mga politikong gumagawa ng kalokohan at baka kayo ay tamaan ng Rapid Fire! Ang isipin natin ngayon, mga kaibigan, ay kung sino yung karapat-dapat na kandidato sa panahon. Ito yung panahon na ang kailangan natin, leader. Hindi natin kailangan ang parti-partido. Ano man partido yan na magdadala sa mga tamang kandidato, diyan tayo dapat magkasama-sama. Hindi tayo pwede yung gusto ko si ganito, gusto ko si ganon. Isang partido yan. Gusto mo mag-away pa yan. Gusto mo mahati pa yan. Huwag nating hatiin. Mga kaibigan, unawain natin yung sinasabi. May maganda nga, sinasabi ko sa inyo, isa sa magandang nagawa ni Trillanes doon sa kanyang pagpapahayag ng intensyong kumandidato dahil siguro inaakala niyang walang interest na si Vice President Robredo dahil ewan ko kung ano yung ginawang pagpaparehistro ni Vice President Leni Robredo sa nagsimula ito sa registration ng kanyang ng kanyang bilang botante, di ba? Inakala ni Trillanes na tatakbong gobernador, mabuti na rin sinabi niya yon. At sumagot kagad ang kampo ni Vice President Leni Robredo na hindi totoo yun. Na merong planong tumakbong gobernador sa Camarines Sur. Bukas, anila, ang pagtakbo ni VP Robredo sa 2022. Maraming pwesto yan. Presidente, Vice Presidente at mga senador. Kailangan natin sila. Kailangan natin si Carpio. Kailangan natin si Trillanes. Kailangan natin si Robredo. Hindi natin pwedeng hatiin yan sapagkat mawawalan tayo ng lakas. Kami matagal na lumalaban para sa bayan. Lagi pagka-eleksyon, sinasabi natin kung sino ang tamang kandidato na tugma sa panahon. Inakala natin, ito yung tamang kandidato noong 2016 Di ba kinukwento ko nga sa inyo, kumampanya pa ako. Ako unang-una. Wala pa ni siya, hindi niya alam na tatakbo siyang presidente. Isipin ninyo yan. Namuhunan tayo dito sa programa natin. Dito rin sa impilang ito. Mga kaibigan, sa pag-aakala na siya ang nababagay na presidente sa panahong yun. Pero nagkamali tayo ng pagpili at hindi naman natin kasalanan yun. Sapagkat hindi naman tayo ang gumawa ng katarantaduhan. Sila tumarantado Hindi ho ba? At yun hindi natin pwedeng, hindi ako pwedeng magbulag-bulagan. Hindi ho ba?
sa kamalian. Eh kung ganun ang gagawin ko, alis na ako sa radyo, manloloko lang pala ako. Di ba? Ang dami naman lolokohin eh. Oh, madali lang manloko eh. Mga kaibigan, ang sa atin lang, manindigan kayo hanggang sa huli. Ito lang ang magagawa natin, mayambag natin. Especially ngayon. Sapagkat ngayon, very crucial ang kinakaharap ng ating bansa. Napaka-dilim ng hinaharap ng ating bansa. Huwag nyo nang pansinin itong si Digong nyo. Wala na yan eh. Basura na yan. Sipin mo, sabihin mo, nagbibiro siya, di niloko mo ang taong bayan, manggagancho ka. Di ba? Ginancho mo yung taong bayan, sinasabi mo pa. Sipin mo yan. Eh, baliw lang ang nakagagawa niyan eh. Ang pinag-uusapan public office eh. Presidency. Sipin mo yan, presidency. Binubulgar mo yung sarili mo na nanloko ka. At ito naman mga naniwala, tinawag mong mga estupido. Sipin ninyo. Kaya wala ito eh. Wala na tayong magagawa. Basura na ito. Pa inaasahan ninyong gawin tama nito. Kaya i-focus natin ang ating atensyon doon sa mga karapat-dapat na kandidato. At doon sa karapat-dapat na kandidato, hindi kasama si Soto ron. Di ba? Kung sa bagay, hindi siya makakatakbong senador, baka tumakbong vice president yan. Mantalang, nung tayo'y nasa ospital, busit na busit ako eh. Nung mabasa ko yung sinabi nitong si Soto, alam niyo sabi, hindi ba nagkaroon tayo ng lockdown ulit? Mga tao, ang daing ng tao, yung magugutom ang tao, di ba? Hindi naman tinutulungan ng gobyerno. Akalain nyo, sabi nitong si Soto, para makapagsip-sip siya kay Duterte. Sabi niya reklamo kayo ng reklamo. Para bang wala tayo sa gera. Sipin ninyo yun. It's a war against COVID-19. Sabi niya, pag gera, meron bang umaangal na wala silang makain? Bay, kundi ba namang tulongges talaga ito? Ito, mga kategorya ni Robin Padilla lang ito eh. Na wala raw litratong katunayan, si Lapu-Lapu, ganun ganito. Wala raw video nun. Gago ka pala nung pinanganak ka ba Naka-video ba? Paglabas mo sa sinapupunan ng nanay mo, naka-video ba yun? Paano namin natiyak na anak ka ng nanay mo, hayop ka? Di ba? Gago ka wala ka palang video Ngayon, kundi tamulmul itong si Soto, mga kaibigan, akala niya yung gera sa COVID, kapareho ng organized warfare. Ano yung organized warfare? Yun talagang gerang may mga ginagamitan ng armas. Magkaibang gera yan. Ungas. Ito'y gera sa karamdaman nito. Hindi mo pwedeng ikumpara ito sa tinatawag na organized warfare. Mga kaibigan, akala niya magkapareho yun. Kasi sa gera, yung organized warfare, wala nga naman pagkain doon, di ba? Dapat ganun din dito, wala rin pagkain. Sila lang kakain. Yun ang ibig niya sabihin. Ba't kayo kumakain? Bakit kami ayaw niyong pakainin? Di ba gago? Sa bayan ko nais, ang bayan ko'y punong-puno ng yaman. Bakit ito'y kailangan pang iwanan?
iwanan. Hindi nga ba't anong sarap mabuhay ng